Bukod sa gutom at pagkakasakit, matinding takot ang idinulot ng Bagyong Pablo sa mga residente ng Davao Oriental. Tuwing nakararanas kasi ng pag-ulan, nangangamba sila sa posibleng idulot nito. Balitang hatid ni Salima Refran. Malakas ang buhos ng ulan sa Boston, Davao Oriental. Halos hindi na nga makita mga puno sa mga bundok. Dahil sa magdamag ng umuulan, may mga maliliit ng pagguho ng lupa. Pero mga batang ito, nakuha pang maligo sa sapa. Sa barangay Kawayanan naman, nagsaga sa ulan ng mga residente. Bata, matanda, naghihintay ng pagkain. Ang lakas mo ng ulan eh. Oo, kailangan magtyaga eh. Kasi kailangan ng pagkain ng pamilya. Pero higit sa gutom, nangangamba ang mga residente sa maling pagbuhos ng ulan. Natatakot po kami dahil wala kaming tirahan doon. Diyan lang kami sa tabi ng daanan, sa highway. Sa Katiil, na ilang kilometro lang ang layo sa Boston. Sa ilalim naman ng tirik na araw, naghihintay ang mga residente sa ipamimigay raw na tolda. Wala naman kami matanggap ng trapal na tent. Dinaanan din sila ng malakas na ulan. Hindi nga kinaya ng mga toldang bubong ng Katiil District Hospital ang ulan. Basa ang halos buong ospital na nagkukulang na sa kama sa dami ng pasyente. Ang ilan, hindi sa upuan, sa crates na nakahiga. Si Baby Argeline nga na may ubot, sipon at lagnat. Sa isang box na lang na medical supplies nagkakama. Naulan na rin kami. Kasi maraming tao dyan kagabi. Maraming pasyente. Kaya dito na lang kami. Si Romelita, hindi maiwasang maiyak sa sitwasyon nilang mag-anak. Lahat na wala na din sa amin. Tapos nagkasakit pa kami. Ang sitwasyon ng mga pasyente, nasaksihan ni DOH Secretary Enrique Ona. Kaya hangad niya sa loob ng 2 linggo, maging fully operational ulit ang ospital. Our effort is to go beyond trapal, to really make sure that they will have a complete hospital facilities as soon as possible. Patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng may acute respiratory infection at diarrhea. Sa datos ng DOH, isa na ang namamatay dahil sa acute respiratory infection, 2 naman sa diarrhea. Nadagdagan rin ang mga barangay ng Katiil na nagpositibo sa E. coli bacteria. Nagsasagawa na rin ng testing sa iba pa mga barangay. Sa pagbisita ni Ona sa ospital, ikinatuwa niya na makilala si Ivan, ang 11 taong gulang na bata na tumutulong sa mga doktor at nurse ng ospital. Gives you all the feeling not to be defeated, diba? Yeah, to fight it back. Because I'm sure better times will come. Salima Refran, GMA News.